it is perfectly alright and it's fine with me as long as matters of opposition pertain to matters of fiscalization. On my end, I promise to undertake everything for the betterment of our relations. Ang kulang na nga lang po minsan sa sanggunian ay ang pagdalo sa ating mga opisyal na pagdiriwang at aktibidades ng sangguniang palunsod ng buong City Government of Calapan. Tapos na ang bahay, naandyan na ang agenda, ayusin natin ang pamilyang nananahan dito. By virtue of the ordinance, ang ating pong Human Resource Management and Development Department ay naisagawa na rin. Isa na pong departamento and headed by Dr. Rene Colucar, a respectable member of the academe. I know he'll have a good job para po sa lungsod ng Calapan. At nandito po sa pagsasaayos ng ating public service, nagkaroon tayo ng personal selection board, 116 po na personal movement ang nangyari. 32 ang binabigyan ng permanenteng appointments and 27 are given the promotions. At ngayon po, due to the masteral program of the city government, 14 po nating mga kawani sa pamahalaan ay nagsipagtapos sa Ateneo School of Government with a masteral degree in public management. In the nearest months to go, marami po pong graduate sa Ateneo School of Government. Salamat kay Mayor Brucal sa programang ito. Ang isa pong pinakamahalagang inobasyon na ating pwedeng ipagmalaki at patuloy kong pinagmamalaki ay ang paglulunsad ng action agad 10 minutong serbisyo sa City Hall. Ito ay umani ng paborableng pagtanaw sa ating mga kababayan. Ang ating mga frontline officers ay totoo sa kanilang responsibilidad na ibigay ang serbisyong payak para sa ating mga kababayan. Kaya nga po, sa darating na taon ng patimpalak ng best practices and good governance sa League of Cities of the Philippines, isasali po natin ang action agad 10 minutong serbisyo sa City Hall. At this juncture, my dear friends, because of the action agad 10 minutong serbisyo sa City Hall, I would like to congratulate all the department heads, lahat po ng employee, sa inyong pagkakakuha ng positive 61% trust ratings sa SWS survey. Tapos na po ang bahay, tapos na ang pamilya, diretso na tayo sa gagawin ng pamilya at ng bahay. Unahin natin ang pabahay. As I said, based on the SWS survey, 4 po ang pangunahin. At ako'y natutuwa, we are on our right track. Pabahay, before jobs, education, and health, precedes housing development. Ang pagpapabahay po sa mga puspalad na informal settlers ay pagbibigay ng pag-asa at direksyon sa kanilang buhay. Ang pagtagpi sa kanilang bahay, pagpalit ng plywood sa kanilang dingding, pagpako sa kanilang bubong na pinapibigatan lamang ng gulong, at pagbibigay ng lupa ay isang inspirasyon para sila'y bumangon at makipaglaban sa buhay. Na maaaring pag meron na silang bahay, pwede na silang makapagtrabahong muli, makapagpaaral ng anak, at kayaning magpagamot ng may sakit na kapamilya. Ganun pa man, the major setback came to us this year. With the conversion of 16 municipalities into cities, we will reduce in ERA amounting more or less to 30 million pesos. Kaya po sa kakulangan ng ating budget, ang inyo pong lingkod ay nakipagsapalaran, humingi ng tulong sa mabubuting kalooban. And fortunately, nakakuha tayo. Noong nagdaang araw, natapos po ang ating pinirmahan, ang pamahalang lungsod ng Calapan at ang Gawad Kalinga. Papababahayan natin ang 2,800 informal settlers sa buong lungsod ng Calapan. Hindi nga lang agad-agad magagawa
In fact, we have more or less 2 years more to go. We'll start with 500, but I know with the good heart of our good congressman, I have been in constant communication with him. Makakatulong siya sa ating babae program considering he is chairing the Committee on Housing Development sa Kongreso. Ganun pa man, 500 munang pamilya, mangyayari ito sa barangay ng Lumang Bayan, Camilmil, San Vicente North, San Vicente East, at San Antonio. 500 muna as we envision later on, Calapan to be city without slums. Kaya po ako ay nakikiusap na humingi ng tulong sa ating mga magagaling na kapitan, kay Jun Mendoza, kay Dempsey Fraire, kay Tita Puri, Aboboto, kay Dayo Ilagan at kay Ariel Lunescan. Ang Gawad Kalinga po ay magbibigay sa atin ng housing materials worth 30 million pesos. At ang sagot po ng pamahalang lungsod ay ang site development. Inaayos at minamabilis na po ni Benji yan. At ayusin ang disenyo ni Elmer. Sa kalahati po ng lugar, it's good news. Gusto ko pong ibalita that half of the Barangay Bulusan site, which was acquired during the previous administration, kalahati po ron ay ibibigay nating housing project pa rin. Ito po yung maganda, nakita ko na ang design, at ito ibibigay nating pabahay sa ating mga empleyado ng city government. Bibigyan din po natin ng pabahay ang lahat ng walang bahay na public school, elementary, and high school teachers. Parang mahina ang palakpak ng mga teachers. And last but not the least, ang ating pong mga kaibigan, members of the Philippine National Police, bibigyan din natin ng bahay doon. Isa rin po sa tinutukan ng ating administrasyon ay ang trabaho. In the SWS survey last December, unemployment got the highest rating of 22%. Ibig sabihin, ito talaga ang pinakamalaking problema sa lungsod ng Calapan. Kaya lang po ang aking pakiusap, inuulit ko palagi, hindi sa City Hall. Sa loob po ng 8 buwan na kasado, 8 months pa lang ho kami sa serbisyo, halos kasado na lahat yung Action Agad programs. We will tell you later kung ano namang estado nito. Pero ang pinakamabigat ho sa lahat, itong trabaho. Because alas 6 pa ho ng umaga, at minsan ay alas 11 ng gabi, may tao sa bahay kumakatok humihingi ng trabaho sa City Hall. Napakahirap dahil tao ang kausap. Madali yung umuo, ang mahirap magpasweldo. Nararanasan nating lahat ho yan. So ang kailangan natin, job opportunities, hindi opportunities para makapagtrabaho sa City Hall. Especially so, loaded na po kami, and especially so, that when we were reduced ng ERA amounting to more or less 30 million, ang nabawas po dito ay pondo para sa casual employees.